Kapag pinag-uusapan natin ang salitang letting go, madalas ang unang pumapasok sa isip ay ang pagbitaw sa isang tao, isang relasyon, o isang pangyayari na matagal na nating pinanghahawakan. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang letting go ay hindi lang tungkol sa paglayo o pag-iwas. Ito ay isang mas malawak na prosesong pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan, mula sa mga alaala na paulit-ulit nating binabalikan at mula sa mga emosyon na hindi na nakakatulong sa ating pag-unlad. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Ang letting go ay hindi simpleng hakbang, kundi isang desisyon na magpapatibay sa atin bilang mga individual at bilang isang komunidad na sabay-sabay naghahanap ng kapayapaan at paglago. Kung tutuusin, lahat tayo ay may mga bagay na mahirap bitawan. Maaaring ito ay isang pagkakamali na paulit-ulit nating pinagsisisihan, isang pangarap na hindi natupad, o isang tao na naging mahalaga pero hindi na bahagi ng ating kasalukuyan. Ang problema, kapag patuloy nating pinanghahawakan ang mga ito, para tayong nagdadala ng mabigat na bag sa bawat hakbang ng ating buhay. Imbes na makagalaw ng malaya, imbes na makapagdesisyon ng malinaw, lagi tayong nabibigatan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo tayong nauubos. Kaya mahalaga ang letting go dahil ito ang paraan para maibalik natin ang ating lakas, ang ating focus, at ang ating kakayahang magmahal muli ng buo. Hindi madaling tanggapin na may mga bagay na hindi na natin kontrolado. Likas sa atin ang kumapit dahil iniisip natin na kapag hindi natin binitawan, baka may pag-asa pa, baka may pagkakataon pang magbago ang sitwasyon. Pero ang totoo, ang sobrang pagkakapit ay nagiging dahilan ng ating sariling pagkakasakal. Ang letting go ay hindi nangangahulugang pagsuko, kundi pagtanggap na may mga bagay na tapos na at ang pagpapatuloy ay mas makakabuti kaysa sa pananatili. Kapag natutunan natin ito, mas nagiging malinaw ang ating direksyon. Mas nagiging magaan ang ating pakiramdam. At mas nagiging bukas tayo sa mga bagong oportunidad na dati ay hindi natin nakikita dahil abala tayo sa paghawak sa nakaraan. Isipin natin ang isang tao na naglalakad sa isang tulay habang may dalang mabigat na bato. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat, ramdam niya ang sakit sa balikat, at ramdam niya ang hirap ng paghinga. Pero kapag pinili niyang ibaba ang bato, biglang nagiging magaan ang lahat. Mas mabilis siyang nakakatawid, mas malinaw niyang nakikita ang kabilang dulo, at mas nagiging masaya ang kanyang paglalakbay. Ganito rin ang letting go. Kapag binitawan natin ang bigat, nagiging mas madali ang pag-abot sa kabilang dulo ng ating mga pangarap. Mahalaga ring tandaan na ang letting go ay hindi isang beses lang na desisyon. Ito ay proseso. May mga araw na mararamdaman natin na okay na tayo, na nakabitaw na tayo, pero biglang may alaala o sitwasyon na magpapaalala sa atin ng nakaraan. At doon, kailangan ulit nating piliin ang letting go. Paulit-ulit, araw-araw, hanggang sa tuluyan nating maramdaman ang kalayaan. Hindi ito instant, pero ito ay posible. At sa bawat hakbang ng proseso, natututo tayo. Natututo tayong maging mas matatag, mas mapagmahal, at mas mapagpatawad. Ang letting go ay konektado rin sa ating emosyonal na kalusugan. Kapag hindi tayo marunong magbitaw, nagiging ugat ito ng stress, anxiety, at minsan pati depresyon. Ang isip natin ay paulit-ulit na bumabalik sa parehong eksena, sa parehong sakit, at sa parehong tanong na wala namang kasagutan. Pero kapag natutunan nating magbitaw, nagiging mas tahimik ang ating isip. Nagiging mas malinaw ang ating damdamin. At nagiging mas handa tayo na harapin ang kasalukuyan ng may tapang at pag-asa. Ang letting go ay hindi lang para sa nakaraan, kundi para sa kinabukasan na gusto nating buuin. Kung titingnan natin ang mga kwento ng mga taong matagumpay, makikita natin na lahat sila ay dumaan sa proseso ng letting go. May mga pangarap silang hindi natupad,
may mga pagkakamali silang nagawa, at may mga taong iniwan sila sa gitna ng laban. Pero imbes na manatili sa sakit, pinili nilang magpatuloy. Pinili nilang bitawan ang mga bagay na hindi na makakatulong at tumuon sa mga bagay na makakapagpalago. Kaya sila nakarating sa rurok ng tagumpay. At tayo, kaya rin natin iyon. Basta handa tayong magbitaw, handa tayong magpatuloy, at handa tayong maniwala na may mas magandang hinaharap na naghihintay sa atin. Minsan, ang letting go ay nangangahulugang pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili. Madalas tayong mahigpit sa sarili, paulit-ulit na pinapagalitan ng ating mga pagkakamali, at paulit-ulit na iniisip na hindi tayo sapat. Pero kapag natutunan nating patawarin ang sarili, mas nagiging magaan ang lahat. Mas nagiging bukas tayo sa bagong simula. At mas nagiging handa tayo na magmahal muli, hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili. Ang pagpapatawad ay isang anyo ng letting go, at ito ang susi sa tunay na kalayaan. Sa huli, ang letting go ay hindi tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa pag-gain. Kapag binitawan natin ang bigat, nakakakuha tayo ng kapayapaan. Kapag binitawan natin ang sakit, nakakakuha tayo ng kalayaan. Kapag binitawan natin ang nakaraan, nakakakuha tayo ng bagong simula. At iyon ang tunay na halaga ng letting go. Ito ay regalo na ibinibigay natin sa sarili, regalo na magbubukas ng mas maganda at mas makabuluhang buhay. Kaya sa bawat isa sa atin tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Sa prosesong ito, lahat tayo ay may pinagdadaanan, lahat tayo ay may mga bagay na mahirap bitawan. Pero kapag sama-sama tayong natututo, kapag sama-sama tayong naglalakbay, mas nagiging magaan ang lahat. Ang letting go ay hindi lang personal na laban, kundi kolektibong hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan. At sa bawat araw na pinipili natin ang pagbitaw, mas nagiging malaya tayo, mas nagiging masaya, at mas nagiging handa sa mga bagong oportunidad na darating. Kapag sinasabi natin ang free your mind, hindi lang ito basta slogan o simpleng payo. Ito ay isang panawagan na palayain natin ang ating isipan mula sa mga bagay na pumipigil sa atin para makita ang mas malawak na posibilidad ng buhay. Ang isip natin ay parang isang hardin. Kapag pinabayaan, natutubuan ng damo, nagiging magulo at nawawala ang ganda. Pero kapag inalagaan, nililinis at binibigyan ng tamang atensyon, nagiging masigla, maaliwalas, at nagbibigay ng inspiration. Ang kalayaan ng isipan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa problema, kundi tungkol sa pagbuo ng espasyo kung saan mas malinaw nating nakikita ang ating mga pangarap at mas matibay nating nararamdaman ang ating kakayahan. Marami sa atin ang nahuhulog sa bitag ng overthinking. Paulit-ulit nating iniisip ang mga bagay na wala naman tayong kontrol, paulit-ulit nating binabalikan ang mga pagkakamali at paulit-ulit nating pinapalaki ang mga takot na minsan ay hindi naman totoo. Ang resulta, napapagod tayo kahit wala pa tayong ginagawa. Ang isip natin ay parang gulong na paikot-ikot sa parehong direksyon, pero hindi naman umaabante. Kapag ganito ang nangyayari, kailangan nating matutong palayain ang ating isipan. Kailangan nating piliin na huwag magpakulong sa mga bagay na hindi makakatulong at imbes ay magtuon sa mga bagay na magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Ang kalayaan ng isipan ay nagsisimula sa pagtanggap. Tanggapin natin na hindi lahat ng bagay ay kaya nating kontrolin. Tanggapin natin na may mga situation na hindi natin mababago at may mga tao na hindi natin mapipilit. Kapag natutunan natin ito, mas nagiging magaan ang ating pakiramdam. Hindi na natin kailangang ubusin ang ating enerhiya sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Sa halip, natututo tayong mag-focus sa mga bagay na kaya nating gawin ngayon, sa mga hakbang na kaya nating simulan, at sa mga desisyon na kaya nating kontrolin. Ang pagtanggap ay unang hakbang sa pagpapalaya ng isipan. Kasunod nito, mahalaga ang paglinis ng ating mental clutter. Tulad ng isang kwarto na puno ng kalat,
Ang isip natin ay minsan napupuno ng mga bagay na hindi na kailangan. Mga lumang paniniwala na pumipigil sa atin, mga negatibong salita na paulit-ulit nating naririnig, at mga takot na hindi naman totoo. Kapag hindi natin nilinis ang mga ito, nawawala ang espasyo para sa mga bagong ideya, para sa mga bagong pangarap, at para sa mga bagong posibilidad. Kaya mahalaga ang mga simpleng gawain tulad ng journaling, meditation, o kahit ilang minuto ng tahimik na paghinga. Sa mga sandaling iyon, binibigyan natin ang ating isip ng pagkakataon na huminga, magpahinga, at mag-reset. At sa bawat paglinis, mas nagiging malinaw ang ating direksyon. Ang kalayaan ng isipan ay hindi rin nangangahulugang walang laman. Hindi ito tungkol sa pagiging blanko o walang iniisip. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang iniisip. Kapag pinili natin ang mga salitang nagbibigay ng lakas, kapag pinili natin ang mga ideyang nagbibigay ng inspiration, at kapag pinili natin ang mga paniniwalang nagtutulak sa atin pasulong, mas nagiging malaya tayo. Ang isip natin ay nagiging kasangga, hindi kalaban. Ang bawat pag-iisip ay nagiging hakbang patungo sa ating pangarap, hindi sagabal sa ating paglalakbay. Isipin natin ang isang tao na nakaupo sa isang silid na puno ng ingay. Ang dami ng boses, ang dami ng tunog, at ang dami ng kalat. Hindi siya makapag-isip ng malinaw. Hindi siya makapagdesisyon ng tama at hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Pero kapag nilinis ang silid, kapag pinatahimik ang paligid, biglang nagiging malinaw ang lahat. Naririnig niya ang sarili, nakikita niya ang direksyon, at nararamdaman niya ang kapayapaan. Ganito rin ang kalayaan ng isipan. Kapag natutunan nating patahimikin ang ingay, mas nagiging malinaw ang ating boses. Mas nagiging matibay ang ating desisyon, at mas nagiging buo ang ating pagkatao. Mahalaga ring tandaan na ang kalayaan ng isipan ay hindi isang beses lang na gawain. Ito ay araw-araw na pagpili. Sa bawat umaga, may pagkakataon tayong piliin kung ano ang papasukin sa ating isip. Papasukin ba natin ang takot o papasukin natin ang pag-asa? Papasukin ba natin ang negatibong salita o papasukin natin ang inspirasyon? Papasukin ba natin ang duda o papasukin natin ang tiwala? Ang bawat araw ay pagkakataon para palayain ang ating isipan. At sa bawat araw na pinipili natin ang kalayaan, mas nagiging matibay tayo, mas nagiging masaya, at mas nagiging handa sa mga hamon ng buhay. Ang kalayaan ng isipan ay konektado rin sa ating creativity. Kapag malaya ang ating isip, mas nagiging bukas tayo sa mga bagong ideya. Mas nagiging handa tayo na mag-experiment, mas nagiging matapang tayo na sumubok, at mas nagiging masigla tayo sa paglikha. Ang bawat ideya ay nagiging binhi ng posibilidad, at ang bawat posibilidad ay nagiging bunga ng tagumpay. Kapag malaya ang ating isip, hindi tayo natatakot sa pagkakamali. Imbes, nakikita natin ito bilang bahagi ng proseso, bilang hakbang patungo sa mas magandang resulta. Ang creativity ay hindi lumalabas sa isip na puno ng takot, kundi sa isip na malaya at bukas sa lahat ng posibilidad. Sa huli, ang kalayaan ng isipan ay regalo na ibinibigay natin sa sarili. Kapag malaya ang ating isip, mas nagiging magaan ang ating pakiramdam. Mas nagiging malinaw ang ating direksyon. Mas nagiging matibay ang ating desisyon. At mas nagiging masaya ang ating paglalakbay. Ang Free Your Mind ay hindi lang payo, kundi isang lifestyle. Ito ay paraan ng pamumuhay kung saan pinipili natin ang kalayaan, pinipili natin ang kapayapaan, at pinipili natin ang pag-asa. At kapag sama-sama natin itong pinili, mas nagiging magaan ang ating komunidad, mas nagiging masigla ang ating bansa, at mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Kapag pinag-uusapan natin ang emotional healing, madalas naiisip natin ang mga sugat na hindi nakikita. Hindi ito tulad ng pisikal na sugat na may benda, may gamot,
at may tiyak na panahon ng paggaling. Ang sugat ng damdamin ay mas malalim, mas tahimik, at minsan mas matagal bago tuluyang maghilom. Lahat tayo ay dumaan sa mga karanasang nag-iwan ng marka, mga alaala ng rejection, mga trauma mula sa nakaraan, mga salitang nakasakit, at mga pangyayaring hindi natin inaasahan. At kung hindi natin haharapin ang mga sugat na ito, patuloy silang magiging hadlang sa ating pag-unlad. Kaya mahalaga ang healing emotionally, dahil ito ang susi para makabalik tayo sa ating tunay na lakas, sa ating kakayahang magmahal, at sa ating kapayapaan. Ang unang hakbang sa emotional healing ay ang pagkilala sa sugat. Hindi natin matutulungan ang sarili kung hindi natin aaminin na may sakit. Madalas, pinipili natin na itago ang ating damdamin, na magpanggap na okay lang, nang umiti kahit sa loob ay may bigat. Pero ang totoo, ang hindi pag-amin sa sugat ay lalo lang nagpapalala ng sakit. Kapag tinanggap natin na may sugat, nagiging mas madali ang proseso ng paggagaling. Nagiging bukas tayo sa tulong, nagiging handa tayo sa pagbabago, at nagiging matapang tayo sa pagharap sa katotohanan. Ang pagkilala ay hindi kahinaan, kundi lakas. Dahil sa bawat pag-amin, nagsisimula ang paghilom. Kasunod nito, mahalaga ang self-compassion. Madalas tayong mahigpit sa sarili, paulit-ulit na pinapagalitan ang ating mga pagkakamali, at paulit-ulit na iniisip na hindi tayo sapat. Pero ang healing emotionally ay nangangailangan ng kabutihan sa sarili. Kailangan nating matutong yakapin ang ating kahinaan, tanggapin ang ating imperfection, at patawarin ang ating mga pagkukulang. Kapag natutunan natin ang self-compassion, nagiging mas magaan ang ating pakiramdam. Hindi na natin kailangang magdala ng bigat ng guilt, hindi na natin kailangang magpanggap na perpekto, at hindi na natin kailangang ikumpara ang sarili sa iba. Ang self-compassion ay nagbibigay sa atin ng pahinga, ng kapayapaan, at ng lakas para magpatuloy. Ang emotional healing ay konektado rin sa forgiveness. Hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili. Kapag may taong nakasakit sa atin, madalas gusto nating manatili sa galit, sa sama ng loob, at sa paghihiganti. Pero ang galit ay parang lason na tayo mismo ang umiinom. Hindi nito pinaparusahan ng iba, kundi tayo. Kapag natutunan nating magpatawad, nagiging malaya tayo. Hindi ibig sabihin nito na kinakalimutan natin ang nangyari, kundi pinipili natin na huwag nang dalhin ang bigat ng sakit. Ang forgiveness ay regalo na ibinibigay natin sa sarili dahil ito ang nagbubukas ng pinto sa kapayapaan. At kapag natutunan natin ito, mas nagiging magaan ang ating damdamin, mas nagiging bukas tayo sa pagmamahal, at mas nagiging handa tayo sa bagong simula. Mahalaga ring matutunan ang healthy expression ng feelings. Madalas, pinipili natin na itago ang ating emosyon, na huwag magsalita, na huwag ipakita ang ating nararamdaman. Pero ang hindi paglabas ng emosyon ay nagiging sanhi ng mas malaking sakit. Ang healing emotionally ay nangangailangan ng tamang paraan ng pagpapahayag. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat, ng pakikipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan, o ng simpleng pag-iyak. Walang masama sa pag-iyak, walang masama sa pag-amin ng sakit, at walang masama sa paghingi ng tulong. Ang pagpapahayag ay hindi kahinaan, kundi paraan ng paghilom. Kapag natutunan natin ito, mas nagiging magaan ang ating pakiramdam, mas nagiging malinaw ang ating isip, at mas nagiging matatag ang ating puso. Ang emotional healing ay hindi mabilis na proseso. May mga araw na mararamdaman natin na okay na tayo, na healed na tayo, pero biglang may alaala o sitwasyon na magpapaalala sa atin ng sakit. At doon, kailangan ulit nating piliin ang healing, paulit-ulit, araw-araw, hanggang sa tuluyan nating maramdaman ang kapayapaan. Hindi ito instant, pero ito ay posible. At sa bawat hakbang ng proseso, natututo tayo. Natututo tayong maging mas matatag, mas mapagmahal, at mas mapagpatawad. Ang healing emotionally ay hindi linya na diretso, kundi kurba na minsan pataas, minsan pababa pero palaging patungo
sa mas magandang kinabukasan. Isipin natin ang isang tao na naglalakad sa isang madilim na daan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng sakit, ramdam niya ang lungkot, at ramdam niya ang takot. Pero sa dulo ng daan, may ilaw. At sa bawat hakbang na pinipili niyang magpatuloy, mas lumalapit siya sa ilaw. Ganito rin ang emotional healing. Kapag pinili nating magpatuloy, kahit mahirap, kahit mabigat, mas lumalapit tayo sa kapayapaan. At sa dulo, makikita natin na ang sakit ay hindi permanente, na ang sugat ay naghilom, at na ang ating puso ay muling handa na magmahal. Sa huli, ang healing emotionally ay hindi lang para sa atin, kundi para sa ating mga relasyon. Kapag healed tayo, mas nagiging buo tayo sa pakikipag-ugnayan sa iba. Mas nagiging bukas tayo sa pagmamahal, mas nagiging matibay tayo sa pakikipagkaibigan, at mas nagiging masaya tayo sa ating pamilya. Ang healed emotions ay nagbubunga ng mas malalim na relasyon, mas mataas na self-worth, at mas matibay na komunidad. Kapag sama-sama tayong natututo, kapag sama-sama tayong naghilom, mas nagiging masigla ang ating komunidad, mas nagiging masaya ang ating bansa, at mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Kaya sa bawat isa sa atin, tandaan natin, ang healing emotionally ay hindi madali, pero ito ay posible. Hindi tayo nag-iisa sa prosesong ito. Lahat tayo ay may sugat, lahat tayo ay may sakit, at lahat tayo ay may pangangailangan ng paghilom. Pero kapag sama-sama tayong natututo, kapag sama-sama tayong naglalakbay, mas nagiging magaan ang lahat. Ang emotional healing ay hindi lang personal na laban, kundi kolektibong hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan. At sa bawat araw na pinipili natin ang paghilom, mas nagiging malaya tayo, mas nagiging masaya, at mas nagiging handa sa mga bagong oportunidad na darating. Sa bawat hakbang na ito, natututo tayong magbitaw, magpalaya ng isip, at maghilom ng damdamin. Ito ang daan tungo sa mas masaya, mas buo, at mas makabuluhang buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.